ang krimen nandun. O hindi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama kasi nga. Correct. Talaga namang lalong napasama yung administrasyon. Kung ito mo talaga ay naging fake robbery, alam mo yung stage lang, naging masama yung administrasyon kasi saan ba yung Davao? Sa Pilipinas naman, sinong presidente? Nako, talaga. Magandang araw po sa ating lahat. So, grabe no yung robbery na nangyari sa Davao. Ang dami pong naging komento. Totoo nga ba talagang isang robbery ito or stage lang or fake lang? Tingnan natin yung balitang to. Pinaimbisigahan ng isang dating PNP chief ang anggulo na posibleng staged o acting ang pinakahuling robbery incident sa Davao City. Alamin kung sino ang nagsabi nito sa report ni MJ Mondehan. Matapos magnakaw, nasiraan pa ng motor at huminto sa gitna ng kalsada sa Davao City ang tatlong suspect na ito. Sila ang mga... Alam mo yung masisiraan pa talaga ng motor, no? Nako, talaga. Natawa tuloy ako. Ng loob sa isang pawn shop sa Calle Ilustre ng syudad. Nasa 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga suspect. Pero sa kabila nito, viral ang mga posts online na nagdududa sa tunay na motibo ng krimen. Una, kung big time or syndicated robbery, I don't think so. Tatlong robbers using one defective motorcycle, walang backup na vehicle, walang escape vehicle, worst, walay lookout. Correct talaga. If you rob, see to it you are heavily armed. Isa lang nakalong barrel na armas tapos ang duhaon sa mga kung fu panda. Stupid. Mang-hold up mo pero sa checkpoint. Correct, good. TEULTO sango na mo. Isara naka-helmet, bawal mag-angkas og duha. Inyong motor dili common makita sa syudad kay 99% sa mga naay motor naka either NMAX, XMAX, Sniper, Rider, PCX, Aerox, ADV 150, Mio ug uban pang scooter. Ang motor sa mga rubber puwera sa way pang bukid ang gamit. Pasalamat wala mo masita una og traffic enforcers. Correct gyud. Grabe no? Kung big time ang mga magnanakaw, bakit motorsiklo lang ang kanilang getaway vehicle? Pangalawa, mahigpit ang Davao City sa mga checkpoint, lalo na sa pagsuot ng helmet ng mga nakamotor. Imposible raw malusutan ng mga otoridad, lalo't walang helmet at overloaded pa ang mga suspect habang sakay ng isang motor. Dito na lumutang ang hinalang #fake robbery kung saan Grabe talaga yung fake robbery. tinitingnan ang posibilidad ng isang black propaganda laban sa Davao City government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Sa gitna na rin ito ng patuloy na umiinit at tensyon sa politika sa pagitan ng Mayor Duterte at ng administrasyon. Ang anggulo ng fake robbery ay nakarating kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Ang anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Pangatlo ang Davao City. Correct. Kasi gusto nilang ipahiya yung Davao City kasi dahil dito, panoorin nyo, inggit kasi sila, Pangatlo ang Davao City mula sa Chiang Mai ng Thailand at Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas tirhan o safest city sa buong Timog Silangang Asya. Batay ito sa website ng Numbio na nagbibigay. Dahil kasi dyan sa survey ng Numbio sa website na pangatlo yung Davao City sa pinaka-safe tirhan sa buong Southeast Asia. Diba? Amazing yun. Grabe. Kaya gusto nilang talagang makalampag, alam mo yung masiraan, yung Davao, yung mga Duterte. Bibigay impormasyon tungkol sa cost of living, crime rates, healthcare, pollution, traffic at quality of life sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa tatlong suspect sa pagdanakaw. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro yun mo talaga na well planned. Pero talagang kudos sa mga pulis ha.
Kasi talagang diretso sila na rumisponde sa pangyayaring ito. Kasi naku, talaga namang dito sa amin, pag may nangyaring mga kaguluhan dito sa amin, naku, alam mo bang kahit ilang oras pa yung kaguluhan na yan, matatapos at matatapos yan bago dumating yung mga pulis. Kasi may ano pa, may mga form pa na fill upan, may mga ganun-ganun. Hindi ka agad nagre-responde, pero sa Davao, wow, kudos ha. Well coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display ng dala ng low-powered firearms. So, anong purpose nun? Para ma-record, para makuha sa... Correct, no? Nakasakay pa talaga sila sa motor, nakalabas yung mga armas nila. Grabe. Pagpapasikat yata to eh. CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, hindi talaga kailangan ganyan. Talaga ma-establish. Nahuli man yung isa, may lalabas at... Kung magnanakaw ka, hindi mo ipapaalam na may dala kang mga baril, no? Hindi mo talaga ipapakita yun. Naku. Kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Opo. Siguradong kakanta yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen, tiniyak ng mga otoridad ang kahalagahan na matukoy kung sino ang mga nasa likod at ang tunay na motibo nito. Hindi rin daw palalampasin ng PNP ang anggulo ng manipulasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy mahigpit na seguridad sa Davao. Pakinggan naman natin ang comment ni Salvador Panelo tungkol dito sa, alam mo yung framed na robbery, fake robbery. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama. Kasi nga... Correct. Talaga namang lalong napasama yung administrasyon. Kung ito man talaga ay naging fake robbery, alam mo yung stage lang, naging masama yung administrasyon kasi saan ba yung Davao? Sa Pilipinas naman, sinong presidente? Nako, talaga. Ang pinupunta natin, palaging may krimen eh. Oo. Dati wala eh. O, biro mo. O di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anyay bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Ay, totoo yan. Totoo talaga yan. Sobrang layo talaga sa panahon ni Duterte. Grabe. Alam mo yung hindi ka matatakot sa gabi? Sa Tondo? Naku. Kahit pa umalis ka ng, alam mo yung maglakad ka sa Tondo ng gabi, hindi ka matatakot. Kasi alam mong walang mga adik na alam mo yung i-rape ka, walang adik na alam mo yung, oo, talaga naman during ng time na yun, nandun ako sa Tondo nung hindi pa presidente si PRRD at saka namang nakakatakot talaga na umalis ng gabi dun, no? Pero pag-upo ni PRRD, naku, talagang sobrang peaceful at sobrang ganda ng at sobrang payapa talaga ng panahon na yon. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Tama. Correct talaga. Wow. Talaga namang walang makakalimot sa administrasyon ng Duterte. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Totoo yan. Talaga naman. Naku, talaga namang lahat kami, no? Gusto nang ibalik si Duterte. Kaso nga lang, yun nga lang, matanda na siya. Kahit siya, sinasabi niyang hindi na niya kaya. Kasi nga sa kalusugan niya, alam mo yun. So, naku guys, thank you talaga for watching this video. Ano bang masasabi ninyo?
Talaga bang bumaba yung crime rate ng Pilipinas? Kaya guys, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you po. Have a great day. God bless everyone. Take care.